Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mamuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat alayan ng papuri at panambahan ng buong nilalang. Du-du-du. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita.
kamatayan, ako'y hindi mo iniwan. Sa bawat landasin, ikaw ay kapiling. Sa krus ako ay dudulog, kung sa dugo mo'y umagos, wala nang hihigit sa'yo. Lubos ang iyong pagmamahal, maging hanggang kamatayan, ako'y hindi mo iiwan. Sa krus ako ay tutulog, kung sa dugo mo'y umagos, wala nang hihigit sa'yo. Lubos ang iyong pagmamahal, maging hanggang kamatayan, ako'y hindi mo iiwan. Ikaw ang daan sa aking buhay at aking kaligtasan. Ikaw ang daan sa aking buhay at aking kaligtasan. Ikaw ang daan sa aking buhay at aking kaligtasan. Ikaw ang daan sa aking buhay at aking mundo man ay magunaw sa aking tanaw, ako ay tiwala, pag-ibig mo'y kasama, ikaw ay kasama. Sa krus ako ay tutulog, kung sa dugo mo'y umagos, wala nang hihigit sa'yo. Lubos ang iyong pagmamahal, maging hanggang kamatayan, ako'y hindi mo iiwan. Sa krus ako ay tutulog, kung sa dugo mo'y umagos, wala nang hihigit sa'yo. Lubos ang iyong pagmamahal, maging hanggang kamatayan, ako'y hindi mo iniwan. Ikaw ang daan sa aking buhay at aking kaligtasan. Ikaw ang daan sa aking buhay
O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. O magpasalamat kayo sa Diyos ng langit sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Tayo po ay sandaling magdili-dili. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa isang magandang umaga ninyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa pagkakataong ito muli na kami po ay makapakinig ng inyong mensahe Panginoon, at salamat din sa panahon na ito Panginoon na kami po ay mananambahan sa inyo God, na magpupuri at magpapasalamat sa isang linggong dumaan sa aming buhay Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga kasalanan o God. Inaamin po namin Panginoon na kami po ay nagkasala Panginoon. Patawarin niyo po kami, O God, at linisin niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. At sa pananambahan po namin, O God, pagpalain niyo po ang mensahero, pagpalain niyo po ang mga awit, Panginoon. Bigyan din pagpalain niyo po aming makakapakinig ng mensahe, Panginoon, na dadalhin sa amin sa umagang ito, Panginoon. Ihanda niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan sa pagtanggap ng inyong pong mensahe, O God. At nawa, Panginoon, tumimo ito sa aming buhay, O God, at ma-apply namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay dito sa mundo. Ito lamang po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus lamang. Amen at amen. I'm gonna sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing, and obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing, and obey the Spirit of the Lord. I'm gonna pray. I'm gonna pray. I'm gonna pray when the Spirit says pray. All day, I'm gonna pray when the angels Spirit watching says me, pray. my Lord. I'm gonna pray when the All Spirit says night, all day, and obey the Spirit of the Lord. I'm gonna shout, 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 when the Spirit says shout, 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 when the Spirit says shout, 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 and obey the Spirit of the Lord. I'm gonna pray. I'm gonna pray, hallelujah, sing, praise, shout, hallelujah, sing, hallelujah, and obey the Spirit of the Lord, and obey the Spirit of the Lord. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Isang biyaya ng Diyos na muli tayong makapagbulay-bulay ng kanyang mga banal na salita. Sa loob ng isang linggo, na-miss ko kayo mga kapatid. Sana hindi lang yung pagka-miss natin sa isa't isa, kundi yung ating patuloy na kaugnayan sa ating Panginoon ay lalo pa nating mapagyaman sa mga panahon na katulad nito. Sa banal na kasulatan, sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, ito po ang nais kong maging batayan natin. Sa Kapitulo 13, talatang 18 hanggang 21, ganito po ang ating mababasa
at mapapakinggan. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan ko ito maihahambing? Ang katulad nito'y isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki at naging isang punong kahoy, at ang mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito. Talatang 20 at 21. Sinabi pa ni Jesus, saan ko ihahambing ang paghahari ng Diyos? Ito ay katulad ng pangpaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina. Kaya't umaalsa ang buong masa. Sa umaga pong ito, mula sa 2 talinghaga tungkol sa butil ng mustasa, talinghaga tungkol sa libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, pagbubulay-bulayan po natin ang paksang ang paglaki at paglago ng kaharian ng ating Panginoon. Mapapansin na doon sa kanyang pagbibigay ng paghambing, itinulad ang paghahari ng Diyos una sa butil ng mustasa. Kung kayo po ay maalam sa agrikultura, ang buto po ng mustasa ay napakaliit. At yung mga mustasa na inaani po sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, maliban na lang kung mayroong mga galing pa sa ibang bansang mga binhi, kadalasan, ito po ay hindi tumataas sa lalagpas sa 3 piye. Pero ayon sa mga nag-aaral, yung binabanggit na puno ng mustasa sa panahon ng ating Panginoon ay umaabot ng 8 hanggang 12 piye. 8 to 12 feet ang taas ng halamang ito. Na kung ikaw ay nakasakay sa isang malaking kabayo, ang size noong kabayo tsaka yung nakasakay, halos katulad noon. Ito pong halaman sa aking magkabilang panig, sa kanan at sa kaliwa. Pinakamataas na po nito, mga 5'5". Wala pa itong 6-footer. So kung ito ay nasa 8, mataas po masyado yon, hanggang 12 piye. At kadalasan, ito po ay ipinapakita na mayroong kakayanan na magpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Pangalawa, inihambing ang paghahari ng Panginoon sa isang babae na inihalo ang libadura, yung pampaalsa, sa 3 takal ng harina. Sabi ng mga nag-aaral, ang 3 takal ay katumbas ng 39 na litro or 50 pounds, more or less, mga 25 kilos, na kayang magpakain ng 150 katao. So medyo malaki ang nagagawa nung tinatawag na pampaalsa. Pero mapapansin, at ito po ay dapat nating tandaan, na anumang buto o binhi, hindi ka po pwedeng umani kung hindi muna ito itatanim. Katulad ng butil ng mustasa, matapos na itanim, ito ay lumago, lumaki, at naging isang punong kahoy. Bagamat sa mga nakakaintindi, hindi ito katulad ng mga punong malalaki, katulad ng punong mangga, katulad ng puno ng santol, at iba pang mga puno, kundi ito ay parang kabilang lamang doon sa halos
hindi naglalayo sa mga sagingan o saging. Una, napansin na ang mga buto ay dapat munang itanim bago mag-ani. Ikalawa, mapapansin din na konti lamang na libadura. Siguro mas naintindihan natin yung tinatawag na baking powder. Maintindihan po natin na konti lamang ng baking powder ay sapat na para yung malaking masa ng harina ay mapaalsa pa. At ang sabi nga po, ay umaabot ito sa 150 katao na kayang kumain nung tinapay na hinaluan ng libadura. Dahil kung ito ay 50 pounds, 150 katao ang kayang pakainin ito. Una, nais kong dalhin sa inyo ang unang katotohanan. Yasik ang binhi tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang keywords dito o susing mga salita, ihasik ang binhi. Huwag po natin kakalimutan. Para magkaroon ng katiyakan ng paglaki at paglago, kailangan mo nang ihasik o itanim. Ang Panginoon, sa kanyang pagtutulad ng butil ng mustasa, maliit man ang buto nito. Pag naihasik ito ay lumalaki na isang puno na kahit ang mga ibon ay nakapagpupugad sa mga sanga nito. Sa Lucas, Kapitulo 13, talatang 22, yung kasunod na talata, ang sabi po, chapter 13, sa Lucas, Kapitulo 13, talatang 22. Ang sabi po, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan papuntang Jerusalem. Mapapansin na ito po ay kalapit nung ating susing talata. Mula sa Kapitulo 13, talatang 18 hanggang 21, karugtong ang talatang 22 kung saan ipinahayag ng salita ng Diyos na ang ating Panginoon Hesus ay nagpatuloy sa paglalakbay. Ang kanyang direksyon na pupuntahan ay ang Jerusalem. Pero, kapansin-pansin, na sa kanyang mga dinadaanang bayan, sa kanyang mga dinadaanang nayon o barangay o sa ating panahon, siya po ay nagtuturo sa bawat dinaraanan niya. Ano pat ang salita ng Diyos ay inihasik sa puso ng mga tao. Maging sila'y nasa kabayanan, maging sila'y nasa kanayunan, ang importante ay maihasik ang salita ng Diyos at ito'y nagmumula sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kaharian ng Diyos ay nagpapasimula, tandaan po natin, sa mga buhay ng nakatalaga sa Panginoon ng bawat lalaki at babae saan man sila naroon. Napakainam na maging halimbawa ang missionary work ng Bayanan Yemilip Church. Ayon sa inyo na rin mga kasaysayan ng mga kongregasyon at misyon na natayo, kung papaanong ang mga mission team ng bayanan nakarating sa kanlubang. Kung papaanong ang mga mission team ng bayanan nakarating sa St. Joseph, nakarating sa Villarosa, nakarating sa Santo Tomas, nakarating sa lugar na yung Malbar. Ano pat ang salita ng Diyos, sinikap ng mga lalaki at babae na makarating sa iba't ibang mga lugar. At ang magandang
nangyari. Ang kanlubang ay isang kongregasyon na merong mga misyon, ang Mahada at ang Palo Alto. Na sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa kanilang pagtuturo ng salita ng Panginoon, sa kanilang paghasik ng salita ng Diyos sa mga tao na makakapakinig nito. Hindi lamang yung salita ng Diyos, ang iba sa pamamagitan ng mga alay-damay, mga pagtulong sa pangangailangang pinansyal at material ng mga tao roon. Mga lalaki at babae na nakatalaga ang sarili sa Panginoon. Ang Diyos nagpakita ng kahalagahan ng paghasik ng binhi. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Katulad ng libadurang inihalo sa harina. Kaunti lamang yung takal noong baking powder, pero kaya niyang paalasahin ng malaki yung malaking masa ng harina. At ang maganda po rito, habang hindi na ihahalo yung baking powder, walang kakayanang umalsa yung harina. Walang kakayanan na mapalaki yung harina na minasa. Kahit pag-ulit-ulitin ang pagmasa niyan, hindi yan mapapalaki. Pero sa sandaling haluan ng baking powder, ng libadura, otomatiko, mayroon na siyang kakayanan na sa kanyang sarili, dahil naroon sa loob, kasama mismo ng harina, umaalsang kusa at doon sa sukat na kinakailangan sa mga panadero, meron po silang sukat, merong timbang, kung yan ay pandesal, meron po silang sukat na sinusundan, o ilang gram. At sa pamamagitan ng ganoong kaparaanan, ang kaharian ng Diyos ay tiyak na makikita at mahayag sa buhay ng mga taong binago ng Diyos. Hindi kayang magbago ang tao sa kanyang sarili. Kahit gaano man ang tinatawag na convincing power ng isang tao, hindi niya mailalapit ang tao sa Panginoon. Maliban na lamang na yung tao yun ay nakakilala na sa Diyos bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Ang kaharian ng Diyos ay tiyak na makikita, tiyak na mahayag sa mga buhay ng mga taong binago niya. Maliit man ang pasimula, tiyak naman ang paglago, tiyak naman ang paglaki ng paghahari ng ating Panginoon. Pangalawa, isuko ang buhay sa Panginoon. Sigurado po paglago ng kaharian ng ating Panginoon. Ang mga susing salita doon sa una, ihasik ang binhi. Doon sa pangalawa, isuko ang buhay. Maliban na lamang na matutunang isuko ng bawat isa atin ang ating mga hiram na buhay, mahirap makaakit ng mga taong mananampalataya at maglilingkod sa ating Panginoon. Kumusta po ang ating mga patotoo sa ating mga kasama sa bahay, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kamag-anakan, sa mga tao na nakakilala sa atin, sa mga tao na tumitingin sa ating uri ng pamumuhay. Ang sabi nga po sa unang Korinto 15, talatang 6, nagpakita ang Panginoon sa higit 50 kapatid. Pero ito po nang siya ay magbangon mula sa mga patay. Pero ngayon, gaano na karami ang mga sumusunod sa ating Panginoon? Milyon-milyon na sa buong daigdig. Ang pangatlong aralin na makita po natin
sa mga talataan na ating pinagbabatayan. Ang sabi ron, ipakita sa buhay ang kapangyarihan ng binhi ng kaharian ng Diyos. Ang susing salita, ipakita sa buhay. Maging sino ka man, anuman ang kalagayan mo sa buhay, ang paghahari ng Panginoon ay kailangang makita sa buhay mo. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon, dapat makita sa ating buhay ang Panginoon na siya ang naghahari sa ating buhay at sa ating pamumuhay. Siya po ang nagbibigay ng kapangyarihan. Sabi nga doon sa Roma 1:12, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ang binhi ng mabuting balita ay makapangyarihan, sapagkat ang Diyos ang nagbahagi nito sa buhay ng mga makasalanan, kabilang ako at kabilang din kayo. Ngunit, siya rin ang bumago sa ating mga buhay. Sa 2 Korinto, Kapitulo 15, 2 Corinthians 5:17. Ang sabi po ng talata ay ganito, 5:17. Kaya't kung nakipag-isa ka kay Kristo o nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Hindi po ba natin ipinagpapasalamat na sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, kabilang kayo, kabilang ako, kasama tayo doon sa mga taong binago niya. Doon sa mga taong mayroong kapangyarihan na kapag nakita ng ibang mga tao, nababago ang buhay nila. Naakit silang sumunod sa ating Panginoon. Ang sarap maranasan na mayroong mga taong sumusunod sa iyo sapagkat ang buhay mo nagpapakita ng kapangyarihan na ikaw nga ay pinaghaharian ng Diyos. Katulad ng libadura, kapag ito ay nahalo doon sa minasang harina, kusang umaalsa ito at tiyak na aalsa ito. Gayon din naman tayo. Ang salita ng mabuting balita, kapag iti nakapasok na sa puso ng magsisampalataya, tiyak sila'y maliligtas. At kapag sila'y naligtas, ang kanilang buhay ay magiging daluyan din ng pagpapala para sa iba. Ang paglaki at paglago ng kaharian ng Panginoon ay nagpapasimula sa paghasik ng binhi ng kaharian ng ating Panginoon. Ito ay nagpapatuloy sa pagsusuko ng ating buhay at pagtatalaga para sa Kanya. At ito rin ay lalong lumalaki at lumalago ang kaharian ng Panginoon kung ipinapakita natin sa ating mga buhay na tayo nga ay pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga, nagpapaalala sa ating mga mananampalataya, sa ating mga naglilingkod sa Panginoon, na siya na ating sinusundang Panginoon ay mapagtagumpay.
pinagtagumpayanan niya ang lahat sa buhay na ito. Kaya't mapalad tayo na tayo ay nagiging tagasunod niya. Kaya nga sa pamamagitan ng 2 talinghagang ito, hindi lamang ang mga alagad noon, kahit tayong mga kasalukuyang tagasunod ng ating Panginoon, ipinapakita nito na kahit maliit na nag-umpisa at parang di ganong mahalaga sa umpisa ang ating ginagawang pagpapahayag, pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Ngunit pinatutunayan ito ng mabuting balita o ang ebanghelyo ay tiyak na lalago, lalaki at magpapatuloy na mayroong pagtatagumpay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ang paglaki, ang paglago ng kaharian ng Panginoon mula sa Lucas 13:18 hanggang 21, idinagdag ko na po yung talatang 22. Pinagpala na po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga kahilingan, mayroong mga tanging pagpasalamat, sumapit sa karawan ng pagsilang, kay din sa anibersaryo ng kasal, nanyahan po kayong tumayo, tayo'y manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, muli ang aming pagpupuri, pagpapasalamat, sapagkat minsan pa naranasan namin ang iyong kabutihan. Naranasan namin ang iyong pag-iingat sa loob ng 1 linggo na dumating sa aming mga buhay. Naranasan namin ang mga pagpapalang pisikal, material, at maging espiritual. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin na natugon, mga may karamdaman na pinagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman. Salamat, Panginoon, sa mga tiyak na panalangin na nagkaroon ng katugunan. Bagito ay sa kanilang sariling sambahayan, mga kamag-anakan, mga kakilala at kaibigan na nagkaroon po sila ng bahagi upang maipanalangin, maisama sa panalangin ng bawat kapatiran at anuman po ang kanilang mga pinagdaanan sa loob ng 1 linggo. Salamat po sapagkat alam namin na malaya silang nakasasamba, na malaya po silang nakapagpupuri sa iyo sapagkat tinugon mo ang kanilang mga dalangin. Ipinagkaloob mo ang nasa ng kanilang mga puso. Tanggapin mo po ang kanilang mga pagpapasalamat. Sila, Panginoon, na mayroong mga karanasan na naging mabigat sa loob ng ilang araw, nagkaroon ng kaginhawahan, na ito ay nakita po nila na dahilan sa iyong paggabay, pagtulong, nagkaroon sila ng tamang pagpapasya, nagkaroon sila ng tamang lalapitan. Walang iba kundi ikaw na aming Panginoon. Salamat po sa mga lalaki at babae na nakatagpo po ng katiyakan, ng kasiguruhan sa kanilang mga pagpapasya sa buhay, na anuman po yung kanilang pinagdaanan, nalampasan po nila na mayroong kalakasan ng loob at mayroong katiyagaan na ito'y nagmumula rin naman sa iyo. Sila, Panginoon, na pinasapit mo sa karawan ng kanilang pagsilang. Salamat po sa mga dagdag na taon na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Sila po na pinasapit mo sa anibersaryo ng kanilang kasal. Salamat, Panginoon, sa mga taon na ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa pamilya, sa iglesia, at sa mga kaibigan, kakilala, patuloy nagkakaroon ng bahagi upang maging matibay, matatag ang buhay pamilya ng bawat isa.
Pagpalain mo ang bawat isa at hindi lamang dagdag na taon ang ipagkaloob mo, kundi patuloy na maitalaga ng bawat isa sa amin ang aming mga buhay, ang aming mga kaloob, mga talento na tinanggap namin sa iyo. Ipaglingkod namin para sa iyo, para sa aming kapwa, sa iglesia na aming kinabibilangan. Salamat, Panginoon, at ang aming patuloy na panalangin, hindi lamang ang kongregasyon ng bayanan, hindi lamang ang pamunuan ng bayanan, hindi lamang ang mga kapatiran dito sa bayanan, kundi sa bawat iba't ibang lugar na nararating ng tinig na ito. Katagpuin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Maging malapit ka, lalo na sa mga anak mo na higit na kailangan ang iyong pagkalinga, ang iyong pangunguna, ang iyong paggabay, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagliligtas. Salamat ng maraming-marami sa mga anak mo na nakapakinig ng minsay sa umagang ito. Pagpalain mo sila, Panginoon, saan man sila naroon, at maranasan po nila ang patuloy na pagtatalaga ng sarili upang mapalawak, mapalago, mapalaki ang iyong kaharian dito sa ibabaw ng lupa. Nagamitin mo ng iyong salita ay patuloy na maiasik sa mga pusong hindi pa naaabot nito. At patuloy na maitalaga namin ang aming mga buhay sa iyo na aming Panginoon. At ang iyong kapangyarihan, ang alam po namin na siyang magpapatuloy, na magpapalago sa bawat isa, hindi lamang sa pamilya, kundi maging sa aming komunidad. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang mayamang basbas ng ating Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon, habang kayo nabubuhay. Amen at amen. Walhating papurihan ang Ama at Anak na mahal at ang Espiritong Banal na tanang mga nilalang. Amen. Sa aking mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan, malugod ko po kayong ipinagtatagubilin sa makapangyarihan at mapagpalang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. Patuloy na hinihikayat na ipamuhay ang pag-ibig, ipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo. Taglay natin sa ating mga buhay ang patnubay, sundin at mangyari sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Lagi niyo pong antabayanan ang ating online worships na every Thursday, ito po ay midweek, 7:30 p.m. at every Sunday po, 10:30 a.m. Sa panahon ngayon na tayo po ay naka-quarantine, lagi po tayong magsama-sama at manalangin na lahat ng bagay magiging maayos sa ating Panginoon. Maraming salamat po.